Magandang umaga, mga igan, hawak na ng pulisyang murder convict na si Rolito Go matapos na mawala sa New Bilibid Prison Compound noong Martes. Eksklusibong nakakuha ang GMA News sa mga litrato ni Go sa loob ng Camp Crame. Kwento po ni Go sa mga pulis, dinukot siya ng 4 na lalaki sa loob mismo ng Bilibid. Mula Camp Crame, by live report si Pam Alegre. Pam! Igan, nandito ngayon sa Camp Crame si Rolito Go. Siya yung murder convict na napabalitaang nawala sa Bilibid kahapon. At ngayon, nandito siya, sumuko siya sa PNP at hawak siya ngayon ng anti-kidnapping group. Dinukot daw siya, umano. At kasama niyang nawala yung kanyang pamangkin at nurse na si Mr. Yu. At ngayon po ay nagbigay na sila ng bersyon nila ng mga nangyari kay PNP Chief Nicanor Bartolome. Sa eksklusibong mga larawang nakuha ng GMA News, kumpirmado ngang hawak na ng mga pulis ang nawawalang murder convict na si Rolito Go. Magka-alas 12 ng madaling araw kanina nang dalhin ng 70-year-old na si Go sa Camp Crame. Sumuko ito matapos daw siyang pakawalan ng mga dumukot umano sa kanya. May mga sugat at galo si Go na sinuri ng mga pulis. Wala kasi ang mga ito bago mawala si Go. Mr. Rolito Go has multiple abrasions, no, sa kanyang kamay dito. Marami siyang gasgas, may mga sugat. Meron siyang contusion sa likod at meron siyang lacerated wound, no, sa kanyang ulo. At that caused may dugo sa bandang left collar ng kanyang t-shirt. Ayon kay PNP Chief Police Director General Nicanor Bartolome, isinalaysay ni Go na bandang alas 8 ng gabi ng Martes nang dukutin siya ng 4 na lalaki sa loob ng New Bilibid Prison Compound. Kasama raw kinidnap ang pamangkin at nurse niya na si Clarence Yu. Tinangay din ang puting kotse nito. Sa Batangas daw sila dinala at nanlaban sila, kaya may mga sugat at galo sila. May initial demand daw na 1 million pesos na ransom pero hindi raw makabayad ang pamilya ni Go. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla raw sila pinakawalan at binigyan pa ng pamasahe. Bigla na lang daw silang inirelease nung kanina ng gabi. And then after that, nag-bus sila? Nag-bus sila at binigyan pa nga raw silang pamasahe. Kasi wala silang pera eh. Wala silang pera. Tapos doon na sila sa family nila pumunta? Doon, dahil minonitor nga na doon daw bababa sila sa sa may Alabang. So doon nag-abang yung pamilya, pati yung mga operatiba natin. Igan, ngayong umaga nakatakdang i-turn over si Rolito Go sa Bureau of Corrections at dahil hindi naman preso yung kanyang pamangkin na si Clarence Yu, maaaring manatili raw siya dito sa Camp Crame para tumulong sa investigasyon. Matatandaan na si Rolito Go ay lalaya na sa susunod na taon at walang ideya ang PNP kung makakaapekto ang insidenteng ito sa paglaya niya. Igan? Inahabol ba yung mga kidnapper, Bam? Kung meron man? Okay. Sa ngayon, sa huling briefing sa atin ni PNP Chief Bartolome, wala silang informasyon pa kung ano yung identity o yung patuloy yung investigasyon. Mas tinutukoy nila kung ano talaga yung mga nangyari. Pero sabi nila, nakatutok daw sila ngayong umaga rito sa pagkuha ng mas marami pang konkretong ebidensya. Ngayon, Igan, para ang kanilang basihan yung ticket ng bus na sinakyan kahapon doon sa may gawing Batangas papunta ng Alabang. Yun yung lead nila ngayon. So ito yung hopefully ito yung mga piece para matunton nila yung mga kidnapper daw. Pero Bam, yung seguridad dyan sa New Bilibid Prison, paano naman nakapasok yung sasakyan nito mga kidnapper? O kung wala man yung paano nakalabas si Rolito Go ng ganong kadali na lang? Si Rolito Go kasi ay nasa minimum security compound, Igan, at mas malaya yung seguridad doon. May mga nakakapasok. Sa katunayan, may ilan nga mga residente malapit na ron sa New Bilibid Prison Compound. Kaya maaring nagkaroon ng lapse sa security. Kaya hindi napansin na dala-dala na ng mga umanong kidnapper si Rolito Go. Pati yung pamangkin niya. Kasi ang ginamit na sasakyan, yung puting kotse ni Clarence Yu, yung pamangkin niya ni Rolito Go. Sasakyan din nila. Okay, maraming salamat. Bam Alegre.